Jessica's POV. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa kaalamang yon at kahit gusto niya mang tapusin to ngayon, hindi niya magawa. Wala siya magawa. Oh, I see. Napangisi ito. Hindi ba nasabi sa'yo ng papa mo na akong tumapos si Mafia King dati bago siya nawala? I thought he told you that. Dugtong pa nito na para bang inaasar siya. Sinabi niya sa'yo yon, di ba? I was there. I heard him. And he pointed at me when he told you that. Maraing niyang pinikit ang kanyang mga mata. Pilit na inaalala ang gabing yon na naging isang bangungot sa kanya. Pumasok sa balintataw niya ang imahe ng kanyang ate Rose na nakandusay dahil tinamaan ng bala sa likod. Nang pumalit ang imahe ng papa niya na nakadapa sa lapag, naliligo sa sarili nitong dugo ay hindi niya mapigilan na mapahikbi. Hanggang ngayon naririnig niya pa rin ang putok ng armas na pinakawala na isang lalaki sa papa niya. Nakikita niya pa rin ang pag-agos ng dugo nito, ang pagtawag nito sa kanya ng anak. Ngunit nang muli niyang maalalang sinabi nitong paslangin mo ang Mafia King, parang may iba. Bago yon bumuka pa ang bibig ng papa niya na tila may sinasabi na di niya gaano naintindihan dahil napangunahan na siya ng takot at kaba. Naalala niya ring may tinuturo to sa kabilang direksyon habang nakatingin sa kanya hanggang sa tumakbo siya at magtago sa likod ng pinto. Maybe you did not hear what your father told you that night, aren't you, Jessica? Anyway na nagpabalik sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Uulitin ko, tinapos niyang Mafia King. Tila umikot ang paningin niya dahil sa pinagsama-samang emosyon na lumulukob sa kanya. Why? Walang lakas sa tanong niya. Why what? Balik tanong naman nito. Why did I make you believe that the Mafia King finished your father and sister? Why did I help you to see the Mafia King? Why did I give you all the information that you had to know about him? Simply because I want to get back what's mine, Jessica? Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. All this time dala niya sa puso niyang galit sa pagkawala ng kapatid at papa niya na akala niya ikagagawa ng Mafia King. Yun pala palabas ng lahat dahil lahat ng yon ng lalaking ito'y nasa harapan niya na ngayon. Na gusto nitong makuhang lahat sa pamamagitan niya. I'll tell you a story, my dear Jessica. Anito at saka ngumiting parang isang baliw. Your father is one of the bosses of the 7 continents. Ang mga boss ang nagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa ng bawat kontinente. Sila rin pumoprotekta sa tinatawag na Mafia Lord. And that Mafia Lord was Mr. Alan Gafford, ang pinakamayaman at maimpluwensya na businessman, hindi lang sa loob kundi pati na rin sa labas ng bansa. But, saglit tong huminto at lumapit sa kanya. Hindi siyang hihiranging Mafia Lord noon kung hindi nila pinagkaisahan ng ama ko. Naglapat ang ngipin nito dahil sa pinipigil na galit saka bahagyang lumayo sa kanya. Nang magretiro ang Alan Gafford na yun, tinanggal na rin sa posisyon bilang isang Mafia Lord. Ipinalit ang Mafia King. I am more than qualified for that position. Why? Because I have money, wealth, power, and people. But that certain Alan Gafford happened to be Alan's firstborn. Won the position? Ilang taon ako nagtiis at taghintay ng tamang pagkakataon para makilala at makalapit sa Mafia King. Nangyaring lahat ng yun dahil sa'yo at ngayong wala na siya, ako nang papalit sa naiwan niyang pwesto. Tila naman head ang katawan niya dahil sa mga natuklasan niya mula rito. Hindi niya kayang proseso lahat na yon sa isang araw lang. Unti-unti rin siyang nakaramdam ng panghihina, hinihina ng antok. Nang muli siyang ngitian ni Wayne ay papikit na ang mga mata niya. Hinagkan siya nito sa noo bago to tumalikod at lumabas ng silid. Ngunit bago siya tuluyang gapuin ng antok, nakita niya bumagsak ang dalawang naka-overall white suit kasabay ng pagdakwang sa kanya ng lalaking pamilyar sa kanya. Jessica, gising! Gumising ka, itatakas kita rito? Anito sa nagmamadali at kinakabahang paraan. Pilit niyang iminulat ang mga mata niya at bahagyang napapangiti. Boyong, bilisan mo! Kahit nanghihina at nanlalabo ang paningin, pilit na naglakad si Jessica hanggang sa makalabas sa warehouse kung saan siya dinala. Katabi lang halos yun ang Shangri-La Hotel sa Baguio City na pinagaganapan ng ilegal na subastahan. Tinutulungan siya ni Boyong na isa pala sa 3 nakasuit kanina na mag-oopera sa kanya. Tinarakan ito ng pampatulog ang dalawa kung kaya agad-agad bumagsak at nakatulog ang mga ito. Hawak siya nito sa kamay habang mabilis sila naglalakad. Nang makarating sila ng bandang likod, nakita niya ang kulay itim na kotse. Binuksan agad ni Boyong ang pinto sa likod at dun sa pinaupo. Kulang na lang itulak siya nito sa pagmamadali. Sorry, medyo natagalan. Dinig niyang sabi ni Boyong sa driver na hindi niya kagad napansin. Pinilit niyang inaaninag ang driver ngunit gawa ng hilo.
pagod at antok. Hindi niya talaga ito maaninag ng maayos. Hanggang sa tuloy na siyang ginupo ng antok at kusang bumagsak sa upuan ang pagod niyang katawan. Adam's POV. Where's Jessica? Sigaw ni Adam sa mga tauhan niya. 2 araw ang matuling lumipas simula na maganap ang insidente sa ilegal na subastahan. Magaling na rin ang daplis sa kaliwa niyang tagiliran na kagagawan ng tauhan ni Wayne Lee, ang anak ni Mr. Lee. Matagal na nilang kalaban ang Lee Enterprise na walang ibang ginawa kundi mag-angkat ng mga ilegal na kagamitan, hindi lang sa loob pati na rin sa labas ng bansa. Kung di lang kasama ang Lee Colony sa 7 bosses, matagal niya na sayang tinapos ang ilegal nitong gawain. Ganon pa man ang grupo ni Francis na nagtataguyod ng katiwasayan at kapayapaan ng bansa ang maring pumipigil sa gawain ng pamilyang Lee. Kaya naman dumalo rin si Francis sa naganap na ilegal na subastahan dahil sa misyon nitong hulihin si Wayne Lee at tuluyan ng maban sa bansa sa utos ng ama niya. Nahilot niya ang kanyang sentido nang wala man lang sumagot sa tanong niya. Nang bumukas ang pinto, kagad siyang bumaling doon para lang makita ang nakangising si Francis Pineda. Ang aga mo namang HB, papi? Pilyong bunga nito sa kanya na mas lalong kinakunot ng noon niya. Huwag mo nang alalahanin ng best friend ko, natutulog pa yun. Kapag yun nagising, lagot ako. What do you mean? Kuryosong tanong niya. Alam mo kung nasan si Jessica? Nasan siya? Is she okay? What happened to her? Sunod-sunod niya pang tanong. Kalma! Huminga ka muna. Sagot naman ito at saka umupo sa katapat niyang bangko. Una, nandun siya sa bahay namin at hanggang ngayon tulog pa. Nagising kahapon pero lutang pa dahil sa tindi ng pampatulog na tinarak sa kanya. Pangalawa, ang kumidnap kay Jessica 6 years ago at kumuha sa kanya sa unit mo sa Baguio iisa. Wayne Lee? Kilala mo naman siguro ang bugok na yon. Naging seryoso at madilim ang mukha ni Adam nang banggitin ang pangalan ni Wayne. At pangatlo, ligtas na siya kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Ang kailangan mo nang isipin ngayon kung anong palusot ang isasagot mo kay Tita Judy dahil tawag ng tawag yon sa cellphone ni Jessica. Mas lalong kumunot ang noon niya. Ngayon pa lang nagsisingkin sa isip niya ang sinabi nito na nasa bahay nitong babae. Bakit nasa inyo si Jessica? Why is she sleeping in your house? Mariing niyang tanong. Hindi niya ito maituturing na kaaway pero hindi rin naman niya mahasabing kaibigan. Isa si Francis sa lalaking pinagsasalosan niya na matindi. Pakiramdam niya kasi kaagaw niyang lalaki sa atensyon ni Jessica. Natural. Ako ang kasama nagligtas sa kanya sa warehouse ni Wayne Lee, kaya't sa poder ko siya dinala. Bali walang sagot nito at saka nagdekwatro. Hindi ko naman maaatim na ibigay si Jessica kay Mokong at mas lalong di ko siya po pwedeng uwi sa bahay nila na gano'n ang kalagayan niya. Baka balatan ako ng buhay ni Tita Judy. Paglalahad pa nito. Sino si Mokong? Kuryoso niyang tanong kay Francis. Ngayon pa lang sumasakit na ang pakiramdam niya kaiisip kung paano niya ito i-dispatch siya kaaaligid kay Jessica. Dumagdag pa si Mokong. Hindi na yun importante. Anyway, tinitigan siya nito at saka ngumisi. Gusto mo bang samahan kita sa bahay ni na Tita Judy? Maybe it's time for you to tell them about you and Jessica. But I want to see my Jessica. Now? Ang OA mo? Hindi yan mawawala sa bahay. Safe siya doon. Isa pa, tansya ko gabi pa yun magigising. Pwede namang gabi na lang pumunta sa bahay para daanan ng pagsintang pururot mo. Dahil sa sinabi nito wala siya nagawa, kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Mukhang pasaway din si Francis, tulad ni Jessica. Come on then, ha? Nagtatakang tanong ni Francis. Saan? Bakit kasama ako? Sa bahay nila Jessica. I'll talk to her mother. Samahan mo ako. Bali walang sagot na naman. Sa una napailing si Francis pero kalaunan ngumitito sa kanya. Pag-ibig nga naman. Tara na nga. Anito sabay hila sa kamay niya. Daig pa nilang magsyota dahil sa paghawak ito sa kamay niya at paghila nito sa kanya papunta sa kotse nito. Di na siya nakapagpaalam pa sa mga tauhan niya at di na rin siya nakatanggi pa ng pagbuksan siya ni Francis ng pinto sa passenger seat ng sarili nitong sasakyan. Swerte mo, best friend kong syota. Jessica is my wife, not a shota. Agap niya rito sabay baling sa labas ng bintana. Alam mo naman tungkol sa kanya, di ba? Ang mga nangyari sa kanya? Yes, nakita mo na ba? Muli niyang tanong kay Francis. Yung bakas ng kadena. Yes. Sa pagkakataong yon si Francis naman ang pumutol sa sasabihin niya. Ang bakas ng kadena sa leg at mga pulsuhan niya. How about her scars? Sandali itong tumingin sa kanya at natigilan.
Napansin niyang paglamlam ng mga mata nito bago napalitan ng galit saka muling bumaling sa daan. I have seen those two. He sighs. Wala ako nung gabing may kumuha sa kanya. Wala akong alam sa kung ano nangyayari sa kanya. Ang tanging alam ko lang umalis siya at nagpunta sa Florida kasamang papa at ate niya ayon sa mama niya. Nakatanggap daw kasi ng text at email si Tita Judy kinabukasan matapos mawala si Jessica na sumama siya sa papa papunta sa Florida. Medyo lutang si tita noon dahil sa patong-patong na problema. Dagdag pang kawalan ng sustento sa kanya, kaya niya naisinlaan dati nilang bahay sa Santa Maria. Hindi na rin ako nag-usisa pa lalo nang lumapit na si Tita Judy ng San Antonio. Napabuntong hininga ito at saka bahagya bumaling sa kanya. Kung alam ko lang ang mangyari bago siya nakidnap, baka natulungan ko siya. Hindi ko hahayang mangyari kay Jessica ang mga naranasan niya ng gabing yon. Kung nandun ako kahit buhay ko pang kapalit. Malungkot pa itong napangiti habang nagmamaneho. She suffered a lot. She's scared. She feels alone and hopeless. And I'm not there when she needed a friend. See? How pathetic I am. Claiming that I am her best friend but did nothing to protect her in the darkest point of her life. Napayo ko si Francis at pasimpleng pinunasan ang luha na kusang pumatak mula sa mga mata niya. Kasalanan niyang lahat na nangyari kay Jessica. Naroon siya bago nangyari lahat ng nangyari ito ng gabing yon. Imbes na protektahan at samahan niya ito, inaway niya pa. Napagsalitaan ng di maganda. Aminado siya nilamon siya ng galit, takot at selos ng gabing yon. Pero masakit din sa kanyang bitawan ng kamay ni Jessica at palayain ito mula sa kanyang sarili. Mahal na mahal niya ito at di niya kayang pakawalan. Ngunit ng gabing yon naubos siya. Di na rin siya makapag-isip na matino dahil sa dami ng problemang kinakaharap niya sa pamilya. Lahat pasan niya. He thought he have it all under control pero hindi pala. Dumating siya sa puntong may hangganan din palang lahat para sa kanya na akala niya noon kaya niyang gawa ng paraan. If only I can take away all the pain and misery that she suffered, I will. Halos pabalong niyang sabi sa paos na boses. Pero pangako it will be different this time. Hindi ko siya bibitawan. Sa kabilang banda. Pagkarating nila sa bahay ni Jessica, pinagbuksan sila ni Mang Simang ng pinto. Bahagya pa tong natigilan na makita sila at tila lutang na natulala. Hala, nasa langit na ba ako? Anitong kinangawin ni Francis at kinakunot naman ang noo ni Adam. Nandyan ba si Tita Judy? Tanong ni Francis at saka walang pakialam, dumiretso na sa loob. Sumunod naman siya at tumuloy na rin sa loob. Saktong pababa ang mama ni Jessica habang may karga-kargang baby. Mula kusina bumungad sa kanilang matangkad na lalaki na kung titingnan ay mas bata lang ng kaunti sa ama niya. Kaagad niya tong nilapitan at nakipagkamay dahil mas malapit siya rito. Good afternoon, sir. Aniya. I'm Adam Gafford. I remember you, young man. Agap ito at saka tinapik ang kanyang balikat. Kamusta ka? Still the same, sir. Just call me Tito Roger. Ngumiti ito sa kanya na ikipinatag ng loob niya. Pagkababa ng mommy ni Jessica ay kaagad kinuha ni Simang ang baby na karga-karga nito at saka lumapit sa kanya. Nginitian din siya nito pero hindi naman umabot pa sa mga mata niya. How are you, Adam? How's my daughter? Kasama niyo ba siya? Actually, tita, nasa bahay po si Jessica ngayon. Singit ni Francis na kinakunot ng noon ng mag-asawa. Nagbabonding sila ni Mama. May bago po kasing cookbook na nabili si Mama. Ayun, binida kay Jessica ng mga piniraktas niyang lutuin. Bahagya siyang tinapik ni Francis sa balikat, saka ito bumaning sa kanya. Gustuhin niya man tong singhalan ay hindi niya magawa dahil nakatingin sa kanila ang dalawa. May sasabihin pa yata itong si Adam sa inyo, tita. What the? Kusa siyang nagalit. Natigil nang marinig nila ang malamig at tila nagtatakang boses na kinalingon nilang lahat. Nasa tamang bahay ba ako? Jessica's POV. Na magising si Jessica sa hindi pamilyar na silid ay kaagad siyang kinabahan. Pero napapansin niya ang gamit sa loob noon pati na rin tatlong larawan na nasa itaas ng study table ay napanatag siya. Pero ano ang ginagawa niya sa kwarto ni Francis? Kaagad siyang bumangon at nagtungo ng study table. May larawan silang dalawa ni Francis doon na kuha pa nung high school sila. Napangiti siya sa kaisipan na pati siya ay may larawan sa kwarto nito na hindi naman siya ganon kaimportante. Hindi siya espesyal at lalong hindi siya kasintahan ni Francis. Ganon pa man, na-appreciate pa niya rin ngayon. Na mapatapat siya sa full body size mirror sa gilid ng study table ni Francis, siya lang nakapansin ng itsura niya.
Nakasuot siya ng puting t-shirt na umabot hanggang sa tuhod niya. Wala ang choker niya at wala rin ang wristband o kaya bangles niya sa magkabilang pulso. Kitang-kita ang bakas ng kadena sa leeg at mga kamay niya. Magulo ang buhok niya dahil bagong gising lamang siya. Binuksan niya ang closet ni Francis at kinuha roon ang gray jogger at black hoodie. Kagad din siyang naghilamos at nag-mouthwash. Hindi na siya naligo pero sinigurado namang fresh at malinis pagkalabas ng banyo. Lumabas na rin siya kaagad upang umuwi na muna sa kanila at to'y nakita niyang mama ni Francis na may masiglang ngiti sa labi. "Nagugutom ka na ba, Jessica?" Tanong nito sa kanya. Kanina pa umalis si Francis at kabilin-bilihan niya. "Napakainin daw kita pagising mo?" Giit pa nito. "Todo iling pa siya at sakaya mo ko?" "Hindi, dahil hindi siya nagugutom, kundi dahil nahihiya siya na humarap dito." "Uuwi na po ako, tita. Pasensya na po sa abala." Inawakan naman siya nito sa braso at saka hinila papunta sa kusina. "No, Jessica, hindi ka nakakaabala sa akin. Parang anak na kita. Nawawalang anak na nga yata kita." Pinaupo siya nito sa hinahandaan ng plato. "Kumain ka muna bago ka umuwi. Ang tagal-tagal mong di nagawa dito sa bahay. Kala ko tuloy nakalimutan mo na kami. Ito kasing si Francis kung bakit hindi na lang ikaw ang niligawan." Napangiwi siya dahil sa sinabi nito. Kung noon sana siya niligawan ni Francis, baka masagot niya pa ang binata. Pero ngayon baka masapak niya pa ito. "Hindi po kami po pwede maging magkasintahan ni Francis, tita. Baka po walang isang araw mag-break na kami kaagad. Pareho po kasi kaming mga may side sa utak." "May boyfriend ka na ba?" Agap nito na ikinatigil niya. "Sa ganda mong yan, huwag mong sabihin sa akin na wala kang boyfriend." "Wala po, magkamali." Napayuko siya at tinitigan na lamang ang pagkain sa plato niya. Bacon, hotdog, ham at fried rice. May fresh orange juice din pero bigla siyang nawalan ng gana. Parang humilab ang sikmura niya at gustong maduwal dahil sa dami ng pagkain nasa harapan niya. Uminom na lamang siya ng orange juice habang patuloy pa rin ang mama ni Francis sa pagkukwento ng kung ano-ano. Nang matapos silang kumain, nagpaalam na rin siya kaagad. Ipinahatid pa siya nito sa driver ng mga ito hanggang sa San Antonio, kaya naman mabilis lang din ang naging biyahe nila. Mabilis siyang nakarating at bumaba sa mismong tapat ng gate. Umusal muna siya ng pasasalamat sa driver, tsaka siya bumuntong hininga. Alam niyang nagtatampo pa rin sa kanya ang mama niya, lalo na nung kasalukuyan siyang nasa Santa Maria at nakikipagbahay-bahayan kay Adam kung kaya't di siya nakadalo pa sa baby reveal party nito. Dumiretso siyang tumuloy sa loob dahil bukas naman ang pinto. Ang pinagtataka niya lang ang ingay ng mga boses ng lalaki sa loob ng bahay na pamilyar sa kanya. Kaya naman na makarating siya sa sala, bumungad sa kanya, sina Francis at Adam ay talaga namang nagtaka siya. "Nasa tamang bahay ba ako?" Wala sa loob na tanong niya na kinalingon ng 4 na pares ng mga mata sa kanya. Ngumiti ang mama niya sa kanya nang bumaling to sa kanya. Ganon din ang tito Roger niya na tila nagulat pa na makita siya. Pero na makabawi, matimis na ngumiti. Si Francis naman parang sirang nakatingin lang sa kanya. Nakakala mo naman nakakita ng multo. Habang si Adam natigilan sa pagsasalita at umalon ang lalamunan nang mapatingin sa kanya. "Kumain ka na ba, my dear?" Malambing na tanong sa kanya ng mama niya, sabay hawak sa kamay niya. "Hoy!" Asik naman ni Francis na tinuro pa talaga siya. "Damit ko yan ah. Balik mo yan kaagad. Favorite ko pa naman yung hoods ko na yan." Galit na anito para namang ninakawan nito na napakalaking halaga ng pera. "Mayaman ka naman eh, kaya arbor ko na to." Baliwal ang sagot niya sa napakasimpleng kumawala sa pagkakahawak ng mama niya sa kanya. Akmang lalampasan niya mga ito at aakit na sana papunta ng kwartong inuukupan niya nang biglang nagsalita si Adam. "Tita Judy, iuwi ko na po si Jessica." Kagad siyang napalingon sa lalaki na nakatingin din pala sa kanya. "Iuwi ko na po ang asawa ko?" Kulang na lang bumagsak ang panga niya sa sunod pa nitong sinabi. Pakiramdam niya na wala ang dugo niya sa mukha at tila siya maputla. Kahit kailan hindi niya nabanggit sa mama niya ang tungkol sa kanila ni Adam, lalo ng pagpapakasal niya rito nung batang-bata pa sila. "What did you say?" Anong mama niyang nanlalaki ang matang hinarap si Adam. "Asawa? Asawa mong anak ko? Kailan? Ba't hindi ko alam?" Sunod-sunod pa nitong tanong. Gustuin ko man pong sagutin ang mga tanong niyo sa akin, hindi ko rin po magawa. "It's better if Jessica tell you everything that you have to know, tita." Sagot naman ni Adam. Namuritong bumaling sa kanya, pinanlakihan niya to ng mata at saka inirapan.
Alam niya nakita ng mama at tito Roger niya ang ginawa niyang yon kay Adam. Ma, I'll explain. If Adam is telling the truth, agap ng mama niya at saka bumaling kay Adam. Then go. Iuwi mo na si Jessica. Alam kong mas makabubuti kung ikaw ang kasama niya. Ma, hindi na ako bata. Kayo ang magdesisyon para sa sarili ko. Then don't take Adam for granted, Jessica. Muli nitong agap sa kanya, ngunit sa pagkakataong yon, madiin na.